Ayan, dito tayo sa ano, sa ito, Lidl. Pasok tayo sa loob. So, yung mga nakarang araw, doon tayo bumili sa Westfield Serenamos. Pero ngayon dito tayo. Bibili lang tayo ng ano, ng kamatis. Kamatis, pero tignan yung laki ng basket. Ayan. Isa rin dito sa grocery na medyo mura. Halos medyo marami-rami din ang sale dito. Ayan, sa mga gulay ganito. Ayun, no, doon tayo sa topic natin kanina na about sa mga nag-apply na papunta dito sa bansang Europa or any part of Europe, lalong-lalo dito sa bansang Czech Republic. And mag-ingat kayo sa mga ina-apply niyo dahil sa mga hindi karamihan kasi talagang legit. Kung gusto niyo legit na mga agency, bisitahin niyo yung website ng POA. Doon niyo makikita yung mga legit na agency na mayroong mga permit. And kung gusto niyo legit na agency, subukan niyo mag-apply doon sa naging agency ko na Prime World Manpower Agency or Great Care. Yan yung mga legit na agency papunta dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe. And kailangan maging wise tayo dahil sa mga kahit nakakapwa nating Pilipino mangluloko pa rin, nang-i-scam, makapanghuthot lang ng pera. Maraming ganyan, lalong-lalo sa Pilipinas. Kahit hindi sa Pilipinas, dito rin sa Czech Republic, meron ditong scammers. Kaya mag-iingat kayo sa mga post. Huwag agad kumagat. Siyempre kapag nanghingi ka agad ng pera, alam nyo na yan. Ibang usapan na yan. Lalo kapag wala pa naman mga process, tapos nanghingi na ng pera, nako sigurado na yan. Scam yan. Tawa tayo ng daon ng sibuyas. Panghalo natin dun sa ulo ng binili nating isda na karpa. And syempre, sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako pala si Idol sa Europa. Nagbibigay ng mga tips or idea about dito sa pamumuhay dito sa bansang Czech Republic. Sa mga hindi pa pala nakafollow dyan o subscribe sa ating YouTube channel, pasupport naman ng channel natin mga ka-idol. Idol sa Europa, nasa labas yung link ng TikTok account natin or sa Facebook natin na Ruel Dean, yung Facebook natin. Napakabilis lang ang panahon, halos magti 3 years na tayo next year. At sa mga hindi pala natin mga nare-reply na mga message or comment section sa mga videos natin, pasensya na kayo mga ka-idol dahil alam niyo naman sobrang busy natin sa trabaho. Araw-araw tayo na sa trabaho, ngayon lang tayo nakapag-vlog ng ganito kasi mostly sa mga nakarang araw o linggo, halos 2 weeks tayong panggabi. Ngayon umaga, kaya umaga tayo nakalabas. So maganda yung view natin kasi kapag mag-vlog tayo ng gabi, palagay ko madilim yung video natin kaya hindi ako nag-vlog ng lalo pang gabi. Ito, daming apple, oh. Magkano ka itong apple? Yan, 17 lang, oh. Napakamura. 49%. 17 ang per kilo. Yan, ang dami, oh. Magbibigay din ako ng mga idea, lalong-lalo dito sa cost of living dito sa bansang Czech Republic. Ako na nagsasabi sa inyo na based on my experience, halos sa magti 3 years ko na dito, para sa akin, medyo napakamura lang ng cost of living dito, lalong-lalo sa mga bilihin dito, napakamura lang. At laging dito, laging merong sale natin dito sa mga karne. Dito laging may mga sale dito. Pansin ko dito sa mga grocery dito, kahit sa grocery, halos karamihan maraming palaging sale. Tulad nito, halos 99 lang. 99 lang ang per kilo. Dito kasi ang buhay nila dito, halos mahilig sila sa sa mga karne. Tapos sa mga ganito, sa mga easy to cook na mga pagkain. Ayan ang mga ganito. Kahit sa Pilipinas naman may mga ganito. Ayan yung easy pagkain. Pag tinamad ka magluto, iinit mo lang, microwave mo na lang. Ayan, napakarami yun. Ito isda. Ang para sa akin lang, ang lang dito, medyo pangit lang. Ang mga isda halos mahirap. Ito magkano ba to? Tignan nyo, ito medyo mahal lang. Ito halos to 149, 150 ang isang piraso. Ang isda medyo may kamahalan lang. Tapos sa mga seafood, ito may mga seafood din naman ganito. Pero bawal tayo dito. Ito may pugita. Magkano ba to? Ito mahal, no? 289 counts. Tapos ito salmon. Basta pagdating sa mga seafood or mga isda na yan, medyo may kamahalan lang. Pero pagdating sa mga karne, mga manok, sobrang mura dito. Napakamura. Lalong-lalo kapag nag-sale.
Andito tayo ngayon sa sa Lidl. Ito, magkano ba ito? Halos 20% siya. Ito, 50 lang oh. Halos hindi, 34 lang. 34 lang. Isang ganito na oh. 'Di ba? Yan, ganito ang buhay dito bilang isang OFW dito sa bansang Czech Republic. Bahay, trabaho, ay lang routine natin pang araw-araw. Kaya sa mga nagsasabi na porket nasa Euro pa ka marami ka ng pera, hindi nagkakamali kasi diyan. Medyo malaki lang yung sahod, pero syempre yung ginagastos kasi namin dito ay pera nila. Pero kapag i-convert po naman sa Philippine money, medyo malaki-laki na din man kahit papaano. Di hamak tulad sa Pilipinas na alam nyo naman kahit na gaano ka kasipag pagdating sa mga trabaho, napakababa. Sobrang baba ng ang pasahod. Ito. Tapos yung tubig pala nila dito halos may mga yung iba kasi dito yung tubig nila dito merong espiritu. Ito kapag ganito, walang spirit to. Ano. Pero yung iba meron tulad nitong ganito. Ayan, may may spirit yan. Kapag ininom mo para siyang Sprite. Ito. Tapos yung iba meron din mga flavor na tubig. Ayan. Sa Pilipinas meron din naman ganito mga tubig na may flavor. Ayun oh. Tapos sa mga drinks ay napakamura ng mga drinks nila dito. Lalong-lalo ito, Coca-Cola. Ayan, 16 crowns lang. Ayan, Coca-Cola Zero. Ayan, kung gusto mong tahimik na buhay, payapang buhay, ayan, pupunta ka na dito sa Czech Republic or any part of Europe. Dito napakatahimik. Tahimik ng buhay. Napakatahimik dito. May mga tropa tayo o kaibigan na pagdating dito sobrang tahimik ng buhay. Kasi dito yung mga tao halos pagkadating ng mga alas 7 or alas 8, ayan, hindi halos wala nang makita sa labas. Depende siguro kapag nasa city ka, may mga tao pa kahit papaano. Pero kapag nasa province, halos wala. Sa dinadaanan pala natin, napakatahimik. Ito. Sa mga ganitong sausage, napakahilig nila. Ayun, sa mga karne, mga ganyan. Ang isang kagandahan kapag nakapag-stay ka na lang o nakapagtrabaho ka na dito ng within 6 months, pwede mo rin makuha yung family mo dito. Ito mga biskwit. Yan yung mga gulay nila halos ganito lang. Yan, tapos kuha tayo ng dalawang dalawang kamatis. Tapos mga ka-idol, ang isang kagandahan pa dito sa bansang Czech Republic or Europe, unlimited contract dito. Or hanggat kaya mo magtrabaho dito, ayan, magsawa ka. Hindi tulad sa ibang country na merong limit yung pag-stay mo, lalong lalo sa Taiwan. Ayan, halos alam ko sa Taiwan 12 years lang. Pero dito sa bansang Europa, ayan, hanggat kaya mo magtrabaho dito, hanggat meron kang employer, ayan, unlimited. At isa pa kagandahan rin dito, kapag hindi mo na kaya yung trabaho, pwede kang lumipat. Within 6 months or 8 months or 1 year, ayan, pwede kang lumipat ng ibang company mo. Kung hindi mo na gusto yung company mo or mababa na magpasahod yung company mo, ayan, pwede kang lumipat ng ibang company. Ayan, dito sa Czech Republic, napakaraming company dito. Ayan, sa trabaho ko ngayon sa Leenco, ayan, pangalawang company ko ngayon sa Leenco. Pero palagi ko medyo parang dito ako tatagal kasi medyo okay naman yung pasahod dito. At hindi na rin tayo medyo nangangapa kasi yung trabaho natin kabisado na natin. Tapos medyo maganda-ganda rin yung bigayan. And shout out pala sa mga kabayan natin dyan sa Pilipinas na papunta dito sa Czech Republic, lalong sa company natin sa Leenco. Ayan, big shout out sa inyo kung napapanood niyo itong video na to. Ayan, may mga nakarating na rin dito na galing Pilipinas. Ayan, nagtatrabaho ngayon sa company natin sa Leenco. Ayun lang mga ka-idol, hindi na natin patatagalin itong video na to. At sa mga hindi pa lang ka-follow or subscribe sa ating account, ayan, huwag niyong kalimutang i-follow or share yung video natin. Pa-comment na rin kung saan nakaabot tong video na to. Ayan, shoutout sa inyo mga ka-idol and follow for more.